Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, 120 taon na ako ngayon at hindi ko na kayong pamunuan. Bukod dito, sinabi sa akin ni Yahweh na hindi ako maaaring tumawid sa Jordan. Ang Diyos niyong si Yahweh mismo ang mangunguna sa inyo. Pupuksain niya ang bansang daraanan ninyo upang mapasa inyo ang lupain nila. Si Josue ang inyong magiging pinuno gaya ng sinabi ni Yahweh. Kaya mga kapatid, ang paanyaya sa atin ng Diyos, siya ang mangunguna sa atin. Hindi man tayo literal na dadaan sa mga kalaban o sa dagat, pero ang sabi ng Panginoon, sa lahat ng battles na meron tayo dito sa mundo, mangungunahan tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Ang mga bansang iyon ay lilipulin ni Yahweh tulad ng ginawa niya sa mga haring Amoreyo na sa Sihon at Og at sa kanilang kaharian. Sila ay ipapabihag ni Yahweh sa inyo at gagawin naman ninyo sa kanila ang sinabi ko sa inyo. Kaya ang sabi ng Panginoon, magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos, hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Ipinatawag ni Moises si Josue at sa harapan ng sambayanan ng Israel ay sinabi ang ganito, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mangunguna sa bayang ito sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa kanilang mga ninuno. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Isinulat ni Moises ang mga utos at ibinigay ito sa mga paring tagadala ng kaba ng tipay at sa matatandang namumuno sa bayan. Sinabi niya, sa pista ng mga tolda tuwing katapusan ng ikapitong taon na siyang taon ng pagpapatawad ng utang, basahin niyo ang kautosang ito sa harap ng buong Israel sa lugar na pinipiliin ni Yahweh upang doon sambahin siya. Amen. Tunay nga hindi tayo iiwan, ipababayaan na ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya Amen. ano man ang pinagdaraanan natin, alam ko na iba't iba tayo ng sitwasyon. Ngunit ang Diyos ay tapat. Amen? Amen. Sige pa, tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo sa buhay namin. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailan. Bagamat kami ay nahihirapan, Lord, may mga hinaharap na pasanin o problema. Hindi nagbabago ang iyong katapatan sa amin. Ang pag-abot mo sa bawat isa, Panginoon, ang iyong mga kamay ay laging nakastretch sa amin, Lord. Hindi mo kami iniiwan, ipababayaan. Sabi mo, Panginoon, hindi kami malilipon ng aming mga kaaway. Amen. Palalakasin mo kami, bibigyan mo ng kalakasang spiritual, emotional, mental, Panginoon. At ikaw ang kasama namin hanggang sa magunawang mundong ito, Panginoon, mawala man. Ngunit ang pagbabalik mo ang inaasahan namin, God, na kami ay lilipulin mo dahil ikaw ay tapat at hindi mo kami pababayaan. Kaya salamat, Panginoon, walang dahilan para hindi ka namin purihin, sambahin at pasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihan. Pangalan mo, Panginoon, na puno-puno ng pag-asa, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, Tayo po'y manatili po na kayo at patuloy po tayo sa sambahan. Sabi nga po, dahil po nang sinabi ng ating MC, hindi po adlang wala tayong kuryente. Kasi buhay ang Diyos ng ating po sinabi. Sige po, patuloy po natin sa bahay ng Panginoon. Deklara po natin yung kabutihan ng Diyos sa oras na ito. Patuloy na po kay buti-buti ng ating Panginoon. Hallelujah. Ano yun? Siya. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat Darating si Alin. magmahal. Tanging awit siya.
ng Diyos ay mararanasan natin. Ako! Araw-araw kasiyahan,
ang Diyos ng Abraham, Isaac, Jacob. Ang Diyos na nangako na hindi mo kami iiwan, ni pababayaan ka. Kaya to God be all the glory in Jesus' name. Sige po mga kapatid, maaari na po tayo umupo. Dito po sa unahan room, mayroon pa pong pwesto. Maraming upuan po dito. Tunay nga pong napakabuti ng Diyos dahil tayo po ay nandito. Amen. Amen. Para po sa pangalawang bahagi ko na ating gawain, pag-ayat po ng salita ng Diyos, ang dadali ng ating masipag na lingkod ng Panginoon, makiisig, mabait at talentadong pastor, si Pastor Anthony. Amen. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon din po. Isa pong kagalakan ang makarating po dito sa lugar nyo. Ano po, minsan pa, palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Try ko raw. Mayroon, no? Praise God. Hallelujah. Ngayong hapon, sino po dito yung kaninang naramdaman ng presensya ng Panginoon? Amen. Ano po? Talaga pong dapat po nasa presensya tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Nang nilikha ni Lord ang creation, yung mga ibon, saan sila naglalagay? Sa himpapawid. Ano po? Yung mga isda, saan po naglalagay? Saan lagi dapat sila sa tubig? Ano po? Yung tao, saan dapat po? Sa bahay. Dapat po sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen? Yun po ang nawala nang nagkasala si Adan at saka si Eva. Patawarin na po natin sila. Ano po? Pero yun po ang ibinalik ng ating Panginoong Jesus. Yung nawala sa garden, ano po, ay naibalik na. Amen? Ibig sabihin yung relasyon natin sa Diyos through Jesus Christ, ano po, dahil siya ang daan. Amen? Amen. Patungo sa Ama at wala nang iba. Amen po? Amen. Nagkaroon po ngayon ng pagkakataon na tayo po ay nakapasok sa presensya niya. Amen? Amen. Pag hindi mo nararamdaman ang presence ng Panginoon, tuloy ka lang, pasok ka lang. Amen? Hanggang sa maranasan mo ang Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo ba na hinanap ni Adan, hinanap ng Panginoon si Adan nang nawala? Eh, hindi ba Diyos po siya, alam niya kung nasaan? Tama. Oo naman. Pero Tama. po, iba po yung may relasyon ka kasi sa Panginoon. Sino rito? Meron kang mahal sa buhay o may kamag-anak ka na hindi mo pa nakikita uli. Meron ba dito? O may namimiss ka? Hindi yung mga pinagkautahan. Yung ano, iba po yun. Iba po yung nahanap ng Diyos. Alam niyo ba, sa Bagong Tipan, sa New Testament, sabi doon, the Father seeks for true worshipers who will worship Him saan? In spirit and in truth. Amen? Sa espiritu raw at katotohanan. Kaya ngayong hapon, ano po, batiin mo yung katabi mo, sabi mo, congrats, andito ka. Congrats dito kayo. Amen? Ito po yung training lang. Alam niyo po ba na ang ginagawa natin dito, training lang ito. Preparation po ito sa pinaka-actual talagang, ibig sabihin, pinaka-engrande na presence ng Panginoon. Amen? Amen. Kung boses lang naman ang pinag-uusapan, aba, ano po yung boses po natin, walang hindi katiting siguro sa mga boses ng anghel. Kung yun ang hinahanap ni Lord, yung boses. Pero hindi yung boses ang hinahanap ng Panginoon eh. Yung puso mo ang hinahanap niya.
Amen. Amen? Kailan ka huli kumanta sa Panginoon? Kanina lang, Pastor. Yung mga ganun talaga yung sumasagot. Ano po? Kailan ka naluha dahil sa ginawa ni Lord? Diba? Yung presence ng Panginoon yun eh. At meron pang isang bonus. Double eh. Hindi lang presence ng Panginoon, pati yung tinig niya ay pwede mo rin maranasan, makakinggan. Amen? Amen. Ano ba ang tinig ng Panginoon? Ano ba ang tinig ng Panginoon? Ano yun? The voice of God. Iba po yun eh. Pwede niyo pong mabasa yan. Dahil sinulat na. Amen? Sa Biblia. Pwede mo pong basahin ang salita ng Panginoon. Amen? Iba yung naranasan mo siya, sinurito yung noon to ano. Okay. Yung mahilig kang manood ng horror. Sige na, taas na. Noon lang to, noon. Sige na. Meron ba dito yung nanonood? Mga santo. Ano mga ano po? Dati, di ba, yung natatakot ka pag tumingin ka sa salamin, natakot ka rin. Ano po? Yun ay presensya ng ng monyo. Ano po? No, tatalagang ano po. Pero kung presence ng yung iba eh. May kapayapaan, di ba? Yung payapa ka, tapos talagang ramdam mo minsan nga naluluha ka habang nag-worship eh. Di ba? Oh. Ang tinig din ng Panginoon, ganun din. Naririnig mo rin siya sa espiritu mo. Parang ayaw maniwala ng katabi mo. Hindi o. Simple lang po. Ang sabi po ng Panginoon, siya ang daan, ang Katotohanan. at ang buhay. Tayo po na tumanggap na. Nagsuko ka na ba ng buhay mo sa Panginoon? Amen. Hindi nga, taas nga ang kamay, mga nagsuko na. Yan. Kasi pag nagsuko ka na, maririnig mo na siya eh. Amen? Amen. Sabi nga kanina ni Pastor Ed eh, kahit daw tutukan mo pa ng baril yan. Ano po? Hindi. Pag wala talagang interest yan, hindi yan pupunta. Alam niyo ba yun? Meron po akong kaibigan po, pastor po siya sa Nueva Ecija. Ano po? Yung kasamahan po niya, pulis po ito. Ang ginawa niya ay na-born again. Ang ginawa niya po, alam niyo po ano? Pinagdadampot niya lahat ng mga loko. Alam naman niya, kaya alam naman ng mga pulis, kung sino yung yun. So dinampot niya lahat yun. Ano? Kasi in-invite niya, laging ayaw eh. Sama kayo, may pagkain doon, wala. Kakain, tapos mawawala na rin. Parang bayad utang lang. Ano po yung umattend ka kasi nakakaya. Nagbayad utang lang. Pero alam niyo po ito, ginawa niya. Kasi na medyo, alam niyo po, ano na rin siya, si-share niya sa kanila. Sabi niya, total, iniimbita ko kayo, ayaw naman yung sumunod. Sige, dinalagay sa bundok, dinalagay sa kabundukan. True story po ito. Sabi niya, total mga loko rin, ayaw naman talaga magbago. Mag-pray na kayo ngayon dyan. Magdasal na kayo. Tapos tumakbo na kayo. Tapos sabay labas ng Armalite niya. Dadalhin ko na kayo. Total, ayaw niyo sumundin. Alam niyo po, may naging pastor doon. Sa mga loko din, may mga naging pastor. Amen? Hindi na sila tumakbo. Umattend na sila ka next week. Amen? Hindi ka naman dapat ganunin eh. Amen? Ano? So, bawat isa sa atin dito, alam mo eh, yung tinig ng Panginoon. Alam niyo po, minsan, may nangyari po sa akin ganito eh. Hindi ko po ito na napakwento ata dito. Grade elementary pa ako. So, medyo matagal-tagal na, no? Loko rin kasi ako. Ang nangyari po, sinama ko yung classmate ko. Punta kami ng National Bookstore sa Quad. Alam niyo ba yung Quad noon? Di ba meron sa Ayala, Gloriela. Okay, at that area. Tapos po, nagloko kami. Yung classmate ko, nagkuha ng mga gamit na sa National Bookstore ko ito sa Quad. Nangupit ng mga gamit. Ako po, nagtago din ako.
Pero ang ginawa ko, nilagay ko sa yung sa medyo talagang mga parte na tago-tago. Ano niyo po, sticker lang naman ginawa ko eh. Pero siya talagang halata eh. Ano po, nakahuli kami. Huli siya. Ako hindi. Tapos dinala kami talaga sa may parang bodega eh, no? Tapos pinasulat. Hindi na ako magnanakaw. Hindi na ako, ang dami nun. So parang paper. Iyak na yung kasama. Ako, iyak na rin ako eh. Huli eh. Tapos sabi ng security, ay nako, wala na kayong pag-asa magtatrabaho. Ginanong ako. Kasi mapablacklisted na kayo, may ganun eh. Tapos pipicturean namin kayo. Tapos sabi ko, sir, ba't naman ako pipicturean eh? Nahuli nyo nga ako. So medyo parang nag-ano pa ako eh. Alam niyo po, sa pagkakataong yun, elementary po ako ha, graduating ako, grade 6 po nun. Hindi pa ako Christian, hindi pa ako na-born again. Kaya pag tinanong ka, anong religion mo? Sabi mo, born again. Na-born again na ako. Amen? Hindi po religion ang born again. Ito ay relasyon sa Diyos. So, to cut the long story short, nang na-born again po ako, patapos na ng high school, pa-college na. Ano po? At nakakilala po talaga ako sa Panginoon. Ako po ang unang nabaliw sa family namin. Tatay ko po sa Kristan. Ano po? Pero kung napunta po kami sa kulto, umalis sa tatay ko sa pagiging sa Kristan, napunta kami sa kulto. Talo namin pag nagdidebate, ang dating yung sa balista, lahat yung mga ganun-ganun, mga Jehovah's Witness, talo namin sila sa debate. Ano po? Sa ganung pagkakataon, alam niyo po, ang grace ng Panginoon talagang hahanap at hahanapin ka niya. Isisik ka niya. Amen? Hahabulin ka ng biyaya ng Panginoon, ng grasya niya, ng pag-ibig niya. Hanggang sa totoo kang magsuko ng buhay sa Kanya. Manunugtog po ako. Combo, sabi nga nila. Kung bumangon, ano po? Kasi nightlife ang buhay namin. Sa gabi kami tumutugtog. Ano po? Pag tumutugtog po kami, feeling namin pogi kami. Ano po? Kasi po, grabe po yung alam niyo po yung mga Battle of the Bands pa nun, ano? Opo. Ay, grabe po. 1990s po, tumutugtog po kami sa mga ako po kung familiar kayo sa Albertos, Cowboy Grill, yung mga ganun pong lugar, hindi na ako nakatugtog sa Shakey's. Pero yung grupo po namin, nag-ikot-ikot po doon. Tapos sa Batangas City po kami base. So sa pangyayaring yun, bakit ko nasabi? Kasi nga po, nang nahuli po ako, talaga pong nagkaroon po ng pagkakataon na ano po, nahuli po ako ng Panginoon na hindi ng police o ng whatever. Ano, at sinuko ko po yung buhay ko sa Panginoon. Amen? Sa pagkakataong yun, meron pong isang church po sa Candelaria, Quezon. At familiar ba kayo sa Candelaria, Quezon? Ano po yung mga bus doon? Di ba may jam na bus line. Doon po, ano na po ito college na. Level ko, college level na. Kasi isang gawain po ako, tapos po, nakakilala na po ako sa Panginoon. Ito yung tinig ng Diyos. Nang pauwi na po ako from Candelaria, Quezon, papunta po akong Cubao. Saan punta ko? Cubao. Yun ang baba ko dapat. Amen? Kasi nandun po yung isang missionary team na naging Christian na po ako. Alam niyo po, sa madaling salita, habang ako po'y nakaupo, sa isip ko po, may tinig na akong naririnig sa isip ko na parang bumaba ka sa quad, sa National Bookstore, pumunta ka, at sabihin mo yung kasalanan mo ron. Ganun yung utos. So sabi ko parang, hindi ko mainisip ko yun eh.
Pero dumating yung thought, yung idea. Tapos, sabi ko po, Panginoon, di ba pinatawad niyo na ako? Sa isip ko rin, nagsasabi na, oo, napatawad ka na. Pinatawad na kita. Basahin mo ang scriptures, ano doon na kasi. Pag na kay Kristo ka na, wala nang condemnation. Ano po? Pag na kay Lord ka, hindi ka na ikukondena. Amen. Amen? Sabi, ikaw pinatawad kita, ang National Bookstore. Hindi ba? So, pero rush ko lang po yun. Parang, alam niyo po yung pag nasa bus ka, yung nakatulog ka, di ba? Yung, ang una mong gagawin pag nakatulog ka, tapos nagising ka, ako, titignan ko kagad yung window, tapos saan lugar na to? Ganun po, di ba? Ganun ang normal. Titignan mo kung, unless na lang kung matulog ka, dire-diretso. Nasa terminal ka na, ganun, lagpas ka na. Pero hindi po eh. Alam niyo po, from Candelaria, Quezon, binaybay ko yun, papuntang Cubao. Siyempre, darating sa Ayala. Ano po? Sa Glorieta, sa Quad. Eh, may underpass yun eh. Di ba yung, parang, dapat taas o sa baba eh. Di ba yung, ano po yung Las Marinas Village. Doon sa Makati yun. Sa, malapit po yun sa Quad. Yung, meron po yung hotel dati, yung Dusit. Mayroon. Doon pa rin. Yung Intercontinental, meron din yun eh. Yung Dusit Hotel. Alam niyo po, pagkagising ko, di ba, narinig ko yung tinig bandang Quezon pa eh. So tinulog ko yun, so pa, ay, hindi yun, malayo. Ako lang yun, naisip ko lang. Pero alam niyo po, nang narinig ko, nang nakita ko na yung para ng, yung pagkagising ko, tapos nakita ko yung hotel, na Dusit Hotel, na sabi ko, walking distance lang doon, yung Quad. Nasusubaybayan niyo ako. Oo. Sa quad. Sa Quad. Walking distance na lang. Alam niyo po, parang atarkol ko yun. Ano po yung time na yun, parang nanginginig ako, sabi ko, Lord, patawarin niyo po ako. Susunod po ako sa iyo. Siya yung napakinggan ko na nagsasabi sa isip ko na pumunta ka ng National Bookstore. Nasusundan niyo ba ako? Oo. Okay? Bumaba po ako doon sa Makati. Doon sa Ayala. Doon po ako bumaba. Sabi nga ng doktor, Sir! Baka naman mata lang ako, Sir! Pubaw ka, di ba? Bumaba ng Ayala. Hindi pa ako lagpas. Pero nandun ako sa Ayala na eh. Pagkagising ko, Ayala na eh. Alam ko na yun na yung walking distance papunta ang National Bookstore. So alam niyo po ginawa ko, bumaba talaga ako. Dapat kubawa, pero alam niyo po nangyari, bumaba po ako ng National Bookstore sa Ayala. Sabi sa akin, Sir, hindi pa kubaw. Sabi ko sa kanya, kubaw ko na to. Amen? Kasi alam niyo po, ang puhunan po natin yung pagsunod eh. Diba sabi nga nila, puhunan nila, laway lang eh. Di ba may mga ganon? Ang puhunan niya, laway lang. Hindi. Tayo po na kay Kristo, ang puhunan natin is yung pananampalataya natin. We live by faith. We walk by faith. And not by sight. Amen? Amen. Bumaba po ako ron. Dahil yun na yung kubaw ko talaga. Hindi pa ako magbubukas. Alas 10 eh. Bukas. Alas 9 po, nandun na ako. Nag-iisip na po ako. Anong gagawin ko? Naisip ko na eh. Kung tayo yan. Ano yun? Pag sinabi ko gano'n, naisip ko, ang daming, yung ako-overtake pa. Ang daming nakakaya. Pero hindi po, sumunod po ako. Pagkabukas na pagkabukas ng National Bookstore, eh nakaganito po ako para akong parang salesman. Ano? Akala ng manager, may di-deliver akong libro. So in English ko na, good morning. Are you available? I mean, can I talk to you for a few minutes? Di, konting ano lang, akala nga talaga, may libro kong promote, ganun po. Tapos sinabi ko na, way back 1980, something ganun. My classmate and I went to this, tapos ganun po. Sa madaling salita, sinabi ko, yung item, alam ko po, ay times 10.
pag kumuha ka kasi ganun eh, sa ibang mga groceries, pag nagnakaw ka, times 10. Ganun ka agad ang patol. Ano po? So sinabi ko sa kanya, although I said, sabi ko, nilagay ko sa bodega, ay pinasuko sa amin. So sabi ko sa kanya, pero I'm still willing to pay. So nilabas ko yung wallet ko, alam niyo po, gulat na gulat yung wallet siya. Parang napa-atras siya. Ano to? Ano? Aga-aga tapos ganito. Kakaiba. Hindi naman deliver. Pero may na-deliverance. Ano? May nakalaya. Amen? Amen. Kaya sabi ko po yun, ito sabi niya, hindi ko po ito makakalimutan. Sabi niya, parang matagal naman ang dinadala yan ah. Yung nasa, mabigat na ano yan. Alam mo, pinapatawad ka na namin. Sabi na gano'n. Tapos siyempre, babayaran ko nga. Sabi, no need na. Anong mahalaga yan? Sabi niya, alam mo, kung karamihan ng mga Pilipino, lahat ng Pilipino, parang katulad mo na marunong magpakumbaba, marunong mag-sorry, mag-iiba ang takbo ng bansa natin. Amen. Yun ang last na sinabi niya. Kaya kung bumababa po ako ron from manager's desk, na cloud 9. Amen? Kasi natanggal lahat ng pag-alala ko na parang, kasi alam mo yung kaaway, guilt eh. Guilt. Ano yung guilt sa Tagalog? Ano yung guilt? Guilt. Guilty. Guilt. Ano yung guilt sa Tagalog? Nakokonsensya. Konsensya. Conviction yun eh. Dapat doon tayo sa conviction side. Hindi sa guilt. Ang guilt kasi, nagawa mo na yung kasalanan, kaya ka na-guilty. Saka ka pa lang maghihingi ng tawad. Ang conviction ng Holy Spirit, iba. Andyan yung kasalanan sa harapan mo, pero may conviction ka, hindi ko na gagawin mo. Masasaktan kita. Amen? Amen. Dapat nandun tayo sa side ng conviction, hindi sa guilt. Ang guilt, yung nagawa mo yung kasalanan, alam mo na mali. Yun ang guilt. Doon pumapasok ang kaaway. Diba? Kaaway doon. Deliverance, meron po kami pastor na gano'n. Deliverance eh. Papalayas ng demonyo, sabi ng demonyo sa kasama nga kita kagabi. Ano po? So, guilt po yun. Kinokondina ka ng kaaway. Pero pag ikaw ay na kay Kristo na, wala na condemnation. Amen? Hindi Amen. ibig sabihin nun, may lisensya ka gumawa ng kasalanan. Hindi. Ibig sabihin nun, tulad ng Espiritu Santo, andyan ang kasalanan, pero hindi ko gagawin yan. Makakasakit yan sa Panginoon. Amen? Dapat nandun tayo kasi nagmamature ka na. Amen? Amen. Last time, pinag-usapan natin yung curious. Ano ibig sabihin ng curious? Very good children. Curious means Lord. Amen? Lord. Panginoon. At para mangyari ang Panginoon, kailangan mo magsuko ng buhay. Amen? Amen. Mag-umpisa ka lang ako. Okay po. Saglit lang po ito. Yung topic po talaga natin. It's about the lost sheep. Alam niyo ba yung lost sheep? Nawawala. Hindi ba yung barko to ha? Yung lost sheep. The parable of the lost sheep. Alam niyo ba yun? Babasahin ko lang po yung talata. Okay? Are you learning? Amen. Natututunan ba kayo? Amen. Okay. Sino rito yung mga sheep ka, tupa ka? Sige nga tayo. Taas ng kamay. Okay. Ako hindi ako tupa. Pastol ako. Hinagulad na tayo sa tupa. Amen. Okay. Ito po yung verse na babasahin ko. Luke chapter 15 and verse 3 to 7. Sabi dito, dahil dito, verse 3, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Verse 4, kung ang sino man sa inyo
ay may 100 tupa at nawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hahanapin. Hindi ba iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawalang hanggang ito'y matagpuan? Verse 5. Kapag nakita na niya ang tupa, ay ano raw? Masaya niya itong papasanin. Amen? Masaya niya itong papasanin. Verse 6. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. And last verse, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na hindi na kailangan magsisi. Amen? Pagpalay po ang salita ng Diyos. Sa verse na yon, pinapakita po bawat isa sa atin. Minsan na rin tayong naging upang ligaw. Amen? Pag nagpapatuloy ka sa kasalanan, hindi tupa ang tawag sa iyo. Tupak. Hindi na tupa yun. Tupak. Ano po? May tupak na. Ano po? Kaya dahil po sa grasya ng Panginoon, grabe ang pagmamahal niya sa atin. Ano po? Binigyan niya tayo ng talinghaga para malinawan tayo sa dapat natin gawin. Amen? Tandaan niyo po, sa verse na yon, makikita po natin na alam ng Diyos na nawala ka. Alam ni Lord. Meron siyang 24/7 na CCTV. Ano? Wala man lang nakakita, pero si Lord nakikita yun. Amen. Amen? So, alam ng Panginoon kung may nawala. Amen? Amen. Kaya nga dapat magkaroon din tayo ng concern sa mga nawawala sa atin. Eh, pastor, ano naman yun? Hindi naman nawala yun, nagwawala yun. Pwede. Ano? Pero po, huwag natin alisin. Sa puso natin ay panalangin natin sila. Amen? So, may natututunan ba kayo? Pangalawa, na pwede natin makita po rito, na ano po, umilis agad yung shepherd, yung pastor. Alam niya na wala eh. So, ang ginawa niya, hinanap niya kaagad. Amen? Amen. At marami pa ho tayo ng mga kaluluwa dito po sa kawit na nawawala sa Panginoon. Amen. Amen? Gagamitin tayo ng Panginoon kung ikaw muna ay lumapit at magsuko sa Kanya. Hindi mo maaakay ang nawawala kung ikaw ay hindi natatagpuan. Kailangan matagpuan ka muna ng Panginoon. Amen? Amen. Pwede yan, maraming paraan. Amen? Ako po sa family ko, ako po yung una, sunod-sunod na po sa family ko. Hanggang yung tatay ko mismo. Dati po nang grabe ang persecution sa akin. Kakain lang kami, sinisermonan pa kami. Ako yun, nadadamay na yung pamilya. Huwag niyong gagayahin yan, ha? Ako yun, eh. Baliw na. Pero alam niyo po, praise God. Ang tatay ko po, baliw na rin. Born again na. Bilaan na rin. Amen? Managinip siya eh. Alam niyo po diba sa huling araw to, kinakausap daw ng Espiritu Santo ang mga sa kanya eh, di ba? Sa through visions and dreams. Nanaginip yung tatay ko sa akin, alam mo na, nanaginip ako, gumuho daw yung building na, yung bahay natin, nag-earthquake daw ng grabe. Tapos ang unang-unang niya hinanap yung mga anak niya. Tapos nung nakita niya, bawat isa sa amin, nakatayo na raw. Okay. So, sabi ko, tayo, hindi na kailangan ng interpretasyon yan. Malinaw na malinaw. Kapag naka-Lord ka, hawak ka ng Panginoon. May protection. Amen? Amen. So, palapakan natin ng Panginoon.
Are you still learning? Amen. May natutunan ba tayo? So dito po, pinapakita ng Panginoon, ng ating Panginoon Jesus, ang puso ng Ama through that parable of the lost sheep. Nalo po, grabe ang Ama para abutin tayo. Di ba may kanta nga tayo, di ba? Yakap ko ako sa aking kalunan. Ano siya? Nibig mo ako nang di kayang tumpasan. No? Ganon ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Amen? Amen. Kailangan din malaman ng kapitbahay mo yan. Amen? Kailangan malaman din ng mga kaibigan mo yan na na kay Lord ka. Hindi mo sinabi, si Mare, na kay Lord na pala. Hindi yun. Hindi na kay Lord na. Hindi. Ibig sabihin na nun, na alam nila na nagsuko ka na ng buhay sa Panginoon. Paano ba malaman na ikaw ay nagsuko na ng buhay sa Panginoon? Ako po, unti-unti, nabago. Amen. Panamura kaya ako dati. Ay, grabe ako magmura. Puto ko tsinta. Ganun po pa. Kaya po yung kapatid ko yung kapatid sumunod sa akin, sabi ng di ko, namimiss ko ng mura mo. Niloloko na ako ng mga. Pero alam nila inopera na ako ng yung may alak na ayoko na. Hindi ko naman, ayoko na. Kasi medyo nagpiplex ka tapos diba? May nag-ano nga ako ng ganyan, may nakatagdebate. Sabi nung mahalin ng kaway. Ang mahal ko yung alak eh. Sige, sabi ko, dali mo sa bahay. Sana mo ba sa pagtulog mo? Yakapin mo kang alak. Pero wala nakalagay sa Bible, inumin mo kaaway mo. Wala eh. So, makikita po natin, lastly po ito. Ano yung una? Pag may nawala, hahanapin nito. Pangalawa, ano yung pangalawa? Bigla niya, alam naman, notice ni Lord eh, pag nawala eh. Pagkaroon na tayo ng puso na, uy, wala pa sa Lord to pag-pray mo. Pag may ambulansya, pag-pray mo. Ako, pagkaroon po, pag may ambulansya namin, Lord, pagpalain mo, mabuhay, mag-extend pa ang buhay. Minsan may nag-ano sa akin, may nag-sign, sa motor, may mga sasakyan na kakat. Hindi ka na ako, di maging pastor. Pero kailangan mo pagpalain, yung mga ganyan. Imbis na mamatay ko, sabi, mabuhay ka pa. Diba uso ngayon, mabuhay ka pa hanggang kailan gusto mo. Diba yung mga ganyan? Huwag mo na sasabihin, sana kunin ka na ni Lord. Okay. Panghuli na po ito. Marami pa po sana po mong share, pero ang baga nag-brown out na po na God moves. Okay, and ito yung number 3. Okay, sabi po dito, trusting God means believing He knows the way. Alam ni Lord ang daan. Alam ng Panginoong Jesus ang daan. Even when life feels uncertain and confusing. Kahit hindi natin alam yung ending. Pero pag na-kay Lord tayo, ang sarap. Amen. Amen? Dahil alam mo kung saan ang destinasyon mo. Alam mo kung saan ang tugpo mo. Ang hirap kaya, meron ka bang kaibigan na nagsabi, tara, sama ka sa akin. Tinanong mo saan? Ewan ko. Nag-base na, lahat, pero hindi mo alam kung saan pupunta. Mahirap yun. Mabuti na lang, buhay ang ating Diyos. Amen? Amen. God rejoices and heaven is celebrating. When one person na nawawala ay manumbalik sa Panginoon. Amen. Amen? Ulitin ko ulit. When one person repents, heaven rejoices.
Amen? Balikan mo lang din yun. Pag isang taong hindi nakakilala, sino magre-rejoice? Demonyo. Di ba? Yung kabilang kampo. Pero dapat, tayo na nasa Panginoon, make sure, talagang sabihin mo talaga to na ako ay para sa Lord. Alam niyo po, ang tentasyon, darating yan. Sabi ko nga po, may turo po kung ganito sa music, sa amin po. Pag gumagawa ka ng kanta para sa Panginoon, may testing yan. Kung ay kinanta mo ay para papuri, no? Para sa Panginoon. Alam niyo po testing doon? May mga mangyayari sa buhay mo na hindi papuri. Parang ang hirap magpuri. Pero dahil may kanta kang gano'n, kailangan mo talaga magpuri sa Panginoon. Amen? Kung sinasabi mong, Panginoon, mahal kita, may testing yan. Papadala ka sa mga taong hindi ka ibig-ibig. Amen? Amen. Kaya dapat po, magpaayos tayo sa Panginoon. Ito po yung panghuli na sa binanggit ko po. May warning. Ano ba yung warning? Yung loss na sinasabi doon, hindi naman yun yung biglaan eh. Dahan-dahan yun na hinihila ka, papalayo. Paano? Check mo. Nag-pray ka ba ba? Yung prayer mo ba kinakausap mo naman yung ng Panginoon? O parang, Lord, bless this food. In Jesus' name. Ganyan lang. May iba pa nga, nag-pray ganito eh. Lord, you know what I mean. Amen. Mas madali, no? Mas madali. Hindi gano'n. Ano po? Bakit sinabi ng Panginoon, give us today our daily bread. Bakit hindi sinabi, give us the whole month? Kasi gusto ka lang makita ng balik ka ng Panginoon every day, every moment. Amen? Amen. Check mo yung prayer life mo. Pwede? Check mo rin yung pagbabasa mo, pakikinig mo ng salita ng Diyos. Baka mas marami ka pang oras sa Facebook, o sa Instagram, or sa Twitter, X. Diba? Baka marami ka pang panahon kaysa sa Word of God. Kung wala, or kung kulang, dagdagan mo ngayon. If you will read the Word of God, 3 chapters a day, mababasa mo ang buong Bible sa isang taon. Amen? Amen. Alam niyo po nakakahiya, sa China, binibenta nila ang lupain nila. Makabili lang sila ng Bible. Kaya pag wala ka pang Bible, ibenta mo yung cellphone mo. May apps na ngayon. May apps na ngayon. Mag-download ka na ng apps. Amen? Para ano, tuloy-tuloy ang sa presence ng Panginoon. Amen? Amen. Pag mayroong kasalanan na tinatago, expose mo na. Kaysa pa sa huli. Ngayon ka na magsisi. Kaysa sa huli ka magsisisi. And then lastly, yung kompromiso. Minsan may mga ganun. Nako-compromise ang salita ng Diyos. Dahil sa mga ginagawa natin. Pero alam niyo po mga kapatid, ang Panginoon natin ay relentless. Ibig sabihin, hindi siya susuko, hindi siya titigil hanggat hindi tayo makuha niya. Amen? Sabi ron, He seeks. He is seeking for true worshipers. Yung mga nawala, hinahanap niya. Amen? Amen. Huwag tayo magtago sa Panginoon, kundi be vulnerable para sa Panginoon. Maging totoo tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya? Amen. Pwede? Hinga. Amen. Sige po, let us bow our heads. Father, once more, we thank you for this day, our fellowship with you, at the same time, O God, our time with our brethren, Panginoon. At sa oras na ito, nais po namin, Panginoon, na kami po ay lumagupa sa inyong harapan. Nais po namin lumalim pa sa inyong harapan. Nais po namin, O God, na kayo po ang maitaas sa buhay namin. Salamat po sa iyong salita
ngayong araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan Amen. natin ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastor Neil. Tunay nga napakabuti ng Diyos, walang buhay ang hindi niya kayang baguhin at gamitin. Amen. Amen. Sige po mga kapatid, ihanda na po natin ang ating mga ito pong handog at bago po yan, hahandugan po tayo ng isang awit ng ating kapatid ni si Alenche. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay. Ayun! Ilan na. Amazing love, everyone! Amazing love, amazing love, minsan pa! Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love. Amazing love, how can it be? Si Pastor ang banal natin. Siya mag-uusap. Si Pastor Neil po. Pastor Neil. Ikuan mo sila. Pastora Ana. Dalawa sila. I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Minsan lang. Amazing love, how can it be that you're my king who died for me? Oh, amazing love,
communion na pangungunahan po ni Pastor Gil at ni Pastor Ana. At bago po yun mga kapatid, meron po tayong nakasama. Mahal ka po ng Panginoon, kaya ka nandito. Pagpalain po kayo at welcome po kayo every Sunday, 4 p.m. Sige po, palakpakan po natin si Kuya Ramel Aragon. Welcome po. At si Ate. Ate Robina. Si Ate Robina. Welcome po. Mahal po kayo ng Panginoon. Welcome po kayo every Sunday. Alas 4 ng hapon. Piliin ko ang Panginoon sa magandang pinakalang hapon. So today po ay first Sunday. So every first Sunday po ay meron pong ginagawa sa Holy Communion. So ano po ba yung Holy Communion? Ito ba yung hindi po? According po sa Biblia, ang banal na hapunan sa Holy Communion po, ito po yung ginagawa po natin bilang pag-alaala sa ating Panginoon Jesus. Amen po. So kaya po tayo ay nalawa sa banal na hapunan. Ngayon, bago po natin ipanalangin ang mga elements po, pwede po ba lahat tayo ay tumayo? Pwede po tayo po muna yung mukha at tumigil sa oras na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras na ito, sa isip na po naman ang puso ng bawat isa. Narito po kami, Panginoon, sa kalalagayan po, Diyos. Natatanggapin namin ang banal na hapunan. Lord, ayon po sa iyong mga salita. Ang tinamay at ibunan ito ay magsisilbing, Panginoon, na magpapatawad sa mga kasalanan at kami po ay ito pagagaling. The Lord, we declare, salamat po sa pagkakong tinanggap ka namin. Pinatawad mo na po kami sa lahat ng aming kasalanan. Salamat din po Diyos sa pagtanggap namin, Panginoon. Tinapay na ito. Kami po ay iyong pinagaling na. The Lord, we declare, Panginoon, sa oras na ito. Sa patuloy na pagsasaliksik mo po sa aming mga puso, kami po ay nagpapakulog ng malinis. At dinudulog din namin sa iyo sa kanalangin, Panginoon, at tinapay at Diyos na ito. Simulo ng katawan at dugo na nabayuan doon sa krus ng Calvary. Lord, bless this element in the name of Jesus Christ. And we declare, Lord, that sa pagtanggap namin ito, ito po hindi sumpa, kundi ito ay iyong pagpapala sa aming buhay. Lord, salamat po marami sa mga elementong ito na aming tatanggapin ngayong hapon. Make this a channel of blessing and a channel of healing, a channel of deliverance, and a channel of victory in our body. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Habang pong i-deliver, awit po tayo. Ito ang tinapay ng buhay. Thank you.
Cansado ng pagkakita, lumilot mag-iisa. Yan ang dugo dumalo upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa'yo. Doon sa Kalbaryo ay tumitis. At kung ba meron? Okay po. Sabi ko ng banal na kasulatan, on the night when Jesus was betrayed, the Lord Jesus took some bread. Taas po natin ang tinapay. And He gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." So siguro kayo natin. Sabi niyo po, in the same way, He took a cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes." Pwede na po natin. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. O Diyos, salamat po. Nakila ka at tapat sa amin, Panginoon. Ang ginawa niyo po sa krus, ang aming po inaala sa oras ng ito, Panginoon. At Lord, papasalamat po kami sa mga ng dugo at sa tinapay na nagsisimbolo ng katawan, Panginoon. Salamat po na bayo-bayo ito. At sinasabi ng iyong salita that by your stripes, we are healed. Ang kagalingan na tumatawid sa aming mga katawan. Salamat po sa kabutihan niyo at pagmamahal sa amin. In Jesus' name. Amen. So, atin nating panalangin ang ating mga ikapaghandog. Panginoon, maraming salamat po sa kakayanan na kami ay makapagbigay at makapagtapat sa iyo. Sa iyo po nagmumula ang lahat, ang aming lakas, ang aming buhay, ang aming trabaho, ang aming negosyo, patuloy namin itong dinudulog sa iyo, Panginoon, at patuloy namin inilalapit sa iyo. Ikaw ang manguna sa lahat ng ito, O God. Patuloy pa, Lord, na ikaw, Panginoon, na magpalakas sa mga kapatid ko ito. Pang aming dalangin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Amen. At dahil po, kahapon po ay birthday ni Pastor Edgar at ni Sister Lilia. Pagkatapos po ng service, meron po tayong pagsasalu-saluhan. Bago po yun, nalangin po natin sila. Sige po, dito po kayo sa lahat, Pastor. Habang napapunta sa rito, pwede ba natin awitan sila? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang birthday sa'yo. Diyos ang pagkano ng mga pagkuhan. Praise God. Hallelujah. I-stretch po natin ating mga kamay. Ang pastor at pastora. Hallelujah. O Diyos, napakabuti niyo po sa amin pong pastors sa oras na ito kay Pastor Ed at kay Pastora. Patuloy po namin po silang itinataas sa panalangin sa oras na ito. Ito po ang araw na ginawa niyo po para sa kanila at Lord, kami po ay nakikigala sa kanilang kaarawan. Lord, dinideklara po namin, binilin po namin sa inyo na pahabain niyo pa ang kanilang mga buhay,
Lord, palakasin niyo pa ang kanilang katawang physical, Panginoon. At Lord, napatuloy pa nilang magawa at maganap, Panginoon, ang kalooban niyo sa buhay nila. Kaya po sa oras nito, Father God, we declare, O God, good health, long life, at patuloy po, Lord God, your wisdom, continue, O God, na mag-flow sa amin pong mga pastors, O God. Sa oras nito, Lord God, at Lord, continuously let your favor be upon them, O God. Salamat po, nakikigalak po kami sa birthday nila. In Jesus' name we pray. Amen. Dapat natin ang Panginoon sa buhay. Hallelujah. Sige po, minsan pa tayo may tumayo for the benediction. Taas po natin natin dalawang kamay. Hallelujah. O Diyos, Ama, maraming salamat po, Lord God, sa inyong salita na aming po napakinggan. At hinihiling po namin sa oras na ito na, Lord, ito po yung tumino sa aming mga puso, Panginoon. Ang iyong salita na buhay, Panginoon, ay dala-dala namin, Panginoon, hanggang sa aming pong paborito, God. Hinihiling po namin sa oras na ito, Lord God, ang mayamang biyaya mo, O Diyos, Ama, ay patuloy po namin maranasan. Ang patuloy na patnubay niyo po, Panginoong Jesus, ay patuloy po namin maranasan. At Lord, ang protection mo, Panginoong Espiritu, ay Lord, hinihiling po namin, Lord, na experience po namin sa buong linggo nito, naging matagumpay ang bawat isa para sa Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, in Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Pinupuri natin ang great sa God. Praise God, praise God. Pag-pray po natin ang ating pong mga kakainin sa oras nito. O Diyos, maraming salamat po sa aming pong magsasalusaluhan, sa fellowship, at sa Lord sa mag-cover dito ng banal mong bigo, magbibigay ito ng kalakasan sa aming katawang physical. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, habang pumipila po, magbablante tayo ng pamayak sa ating Panginoon.
po po